Magandang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay maikling kwento. Ano nga ba ang kahulugan ng maikling kwento? Ayon kay Edgar Allan Poe na tinaguri ang ama ng maikling kwento, ito ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at bungang isip na batay sa tunay na pangyayari sa buhay. Ito rin ay nababasa sa isang tagpuan, nakakapukaw ng damdamin at mabisang nakakapagkintal ng diwa. Ngayon naman ay tumuloy tayo sa bahagi ng maikling kwento. Ang unang bahagi ay simula. Lubhang mahalaga ang bahaging ito sapagkat dito nakasalalay ang kawilihan ng mambabasa. Kinapapalooban ito ng mga sumusunod: pagpapakilala sa tauhan, pagpapahiwatig ng suliraning kakaharapin ng mga tauhan, pagkakintal sa isipan ng mga mambabasa ng damdaming palilitawin sa kwento at paglalarawan ng tagpuan. Masasabi nating ang bahaging ito ay lubhang mahalaga sapagkat dito natin makikilala ang mga tauhan sa kwento. Malalaman din natin ang mga suliraning kakaharapin ng mga ito at magkakaroon tayo ng ideya sa kung anong damdamin ang pwedeng palitawin sa kwento. Dito rin natin malalaman o maiilarawan ang tagpuan ng mga karakter sa kwento. Ang ikalawang bahagi ng maikling kwento ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng pagtatagpo ng mga tauhan sa isang kwento. Layunin nito na maakit at maramdaman ng mambabasa ang magiging kaganapan. Ito ay kasunod ng panimulang bahagi at sinusundan ng suliraning bahagi. Dito rin ipinapahayag ang magiging suliranin sa kwento. Ang kasunod naman ay ang suliranin. Dito nakapaloob ang problemang kakaharapin ng mga tauhan sa kwento. Ito ay anumang bagay na kailangang lutasin at masolusyonan ng mga karakter. Ang mga ito ay pagsubok na kailangang malampasan upang mas maging maayos ang isang partikular na sitwasyon. Ang ikaapat naman na bahagi ng maikling kwento ay ang kasukdulan. Sa bahaging ito, unti-unting naaalis ang sagabal, nalulutas ang suliranin. Dito din natutukoy ang katayuan ng pangunahing tauhan kung siya ay mabibigo o magtatagumpay. Sa parteng ito, unti-unting nasusolusyonan ng pangunahing tauhan ang mga problema na kanyang kinakaharap. At sa parteng ito na rin malalaman kung ang pangunahing tauhan ba ay magwawagi laban sa kanyang mga suliranin. Ang parteng ito ay pinakamataas at dito nagaganap ang kapanapanabik na pangyayari sa isang kwento. Ang panglimang bahagi naman ay ang kakalasan. Ang bahaging ito ay nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Ito ay nagsisilbing tulay papuntang wakas ng kwento. At ang huling bahagi naman ay ang wakas, na ihahatid ng may akda ang mensahe sa bahaging ito sa wakas ng kwento. Ang wakas o katapusan, ang bahaging kababasahan ng magiging resolusyon ng kwento, maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo ang nakamit ng pangunahing tauhan sa isang kwento. Ngayong tapos na tayo sa bahagi ng maikling kwento, magtungo naman tayo sa sangkap ng maikling kwento. Ang unang sangkap ay ang tagpuan. Tumutukoy ito sa pook o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan ito ng mga ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. Dito nakasaad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon o mga insidente, gayon din ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Ang ikalawang sangkap naman ay ang paksang diwa. Ito ay ang pinakakaluluwa ng maikling kwento. Masasabi nating ito ay ang pangunahing tema ng isang kwento. Ito ay kung ano ang nais iparating ng may akda. Ito rin ang madalas na inilalarawan ng may akda. Ang kasunod naman ay ang kaisipan. Ito ang mensahe ng kwento. Dito natin malalaman kung anong mensahe ang nais iparating ng may akda gamit ang kwentong kanyang isinulat.
Ang ikaapat na sangkap ng maikling kwento ay ang tauhan. Ito ang nagbibigay buhay sa kwento. Makikilala sila sa kanilang panlabas na kaanyuan, pisikal at pananamit. Kilos na nagpapahiwatig ng kanilang ugali at dialogo. Dito din natin malalaman or makikilala kung sino ang pangunahing tauhan sa kwento, ikalawang tauhan at iba pang mga tauhan at kung ano ang kanilang mga gagampanan sa isang kwento. Ang huling parte ng sangkap ng maikling kwento ay ang banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mayroong bahagi ang banghay. Ito ay simula, suliranin, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Ito ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa isang kwento. At ang huling sangkap ay ang tema o paksa. Ito ang sentral na ideya sa loob ng kwento o ang mahalagang pangkaisipan ng isang akda. Ang susunod na elemento ay ang salik ng maikling kwento. Ang unang salik ay ang kapaunahan. Ang mga pangunahing tauhan ay siyang pinakaugat ng maselang pangyayaring inilahad. Ito ay ang suliraning kakaharapin ng pangunahing tauhan na kailangan niyang malagpasan o masolusyonan sa kwento. Ang ikalawang salik naman ay ang kaganyakan. Tinatawag ding isang saglit na kasiglahan sapagkat ito ang nagpasidhi sa damdamin at pagnanasa ng mambabasa upang ipagpatuloy ang pagtunghay. Masasabing ito ang parte ng isang kwento na nangaakit sa mambabasa upang ipagpatuloy ang pagbabasa nito. Ang kasunod naman ay ang kabanghayan. Ang pagkakasunod-sunod ng mga naaayong pangyayari na mabilis ang kaganapan at pagkalahad ay ayon sa estilo ng manunulat. Ang kabanghayan ay ang pagkakasunod-sunod mula umpisa hanggang wakas. Ang ikaapat na salik ng maikling kwento ay ang tunggalian. Ito ay tinatawag ding gusot o buhol. Ito ang nagbibigay daan sa madudulang tagpo upang lalong maging mas kapanapanabik ang mga pangyayari sa isang kwento. At ang panghuling salik ay ang kasukdulan. Isang bahagi, ngunit salik ding matatawag ang pinakamasidhing bahagi dahil dito nakasalalay ang kaalaman ng mambabasa sa sasapitin ng mga tauhan sa bandang huli. Sa parteng ito, magkakaroon ng ideya ang mga mambabasa sa kung ano ang mangyayari sa bawat karakter o tauhan sa isang kwento. Ang huling elemento ng maikling kwento ay ang uri. May iba't ibang uri ang maikling kwento. Ang isa rito ay ang kwento ng katutubong kulay. Ito ay nagbibigay diin sa kapaligiran, pananamit ng mga tauhan, uri ng pamumuhay, at hanap buhay ng mga tao sa nasasabing pook. Pangalawa ay ang kwento ng pakikipagsapalaran. Dito nababalangkas ng pangyayari ang kawilihan o interes sa kwentong ito. Ang mga ganitong uri ng kwento ay madalas na naglalarawan ng paglalakbay ng isang tauhan upang makamit ang kanyang ninanais. Ang ikatlo ay ang kwento ng kababalaghan. Ito ay ang mga di kapanipaniwalang pangyayari at tungkol sa katatakutan ang siyang daan ng kwentong ito. Ang ikaapat ay ang kwento ng tauhan. Ang interes ng diin ay nasa pangunahing tauhan. Sa ganitong uri ng kwento, sinusubaybayan natin ang mga pangyayari na nararanasan ng pangunahing tauhan. At ang panglima naman ay ang kwento ng katatawanan. Ang diin ng kwentong ito ay magpatawa at bigyang aliw ang mga mambabasa. At ang huli ay ang kwento ng pag-ibig. Madalas, ito ay tungkol sa pag-iibigan ng mga pangunahing tauhan at ng katambal niyang tauhan sa kwento. Ang diin ng kwentong ito ay tungkol sa pag-iibigan ng dalawang tauhan sa nasabing kwento. Dito na nagtatapos ang ating talakayan ukol sa maikling kwento. Nawa kayo ay natuto. Maraming salamat.